Bakit nasusunog ang California? Anong dahilan ng mga apoy na kumakalat sa buong Los Angeles? Paano nag-umpisa ang mga wildfires na ito? At anong epekto nito sa libu-libong pamilya? Isang misteryosong araw mga kamisteryo. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang sunog na nagaganap sa California, USA. Kung bago ka pa lamang sa channel at page na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo. Nitong Enero lang 2025, isang serye ng wildfires ang sumiklab sa Los Angeles. Nagdulot ng matinding pinsala at nag-iwan ng takot at kalungkutan. Mula sa mga brush fire, ang mga apoy ay mabilis na lumaki. Nasunog ang mga kabahayan at kumitil ng buhay. 5 tao ang nasawi at libo-libo ang nawalan ng tahanan. Ang Palisades Fire na unang sumiklab sa Pacific Palisades ay mabilis na kumalat at lumawak sa higit 17,000 ektarya. Mula sa isang maliit na brush fire, itong naging pinakamalupit na wildfire na naganap sa kasaysayan ng Los Angeles. Samantalang, ang Eaton Fire ay sumiklab sa hilaga ng lungsod at umabot sa mahigit 10,000 ektarya, habang ang Hearst Fire sa Silmar ay lumaki mula 500 ektarya hanggang 855. Ngunit higit pa sa mga numero, ang tunay na kwento ay matatagpuan sa bawat pamilya, bawat kabahayan at bawat buhay na naapektuhan. Mahigit 180,000 na tao ang sumailalim sa evacuation orders. Higit 100,000 pamilya ang nawalan ng tahanan at marami pa ang patuloy na tinatamaan ng sakuna. Sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa mga eksperto at sa buong mundo. Ano ang sanhi ng mga wildfires na ito? Ayon sa mga eksperto, ang pinagsamang tagtuyot at malalakas na hangin ang nagtulak sa mga wildfires sa buong rehiyon. Mula Oktubre ng nakaraang taon, ang Southern California ay nakaranas ng sobrang kakulangan sa ulan na nagdulot ng matinding tagtuyot. Dahil dito, ang mga halaman at lupa ay naging tuyot at madaling magliyab. Nitong Enero lang, ang malupit na hangin na umabot sa higit 70 milya kada oras ay nagpalala sa sitwasyon. Ikinalat ang apoy sa mga kalapit na bayan at lungsod. Ang mga bahay sa Altadena at Malibu ay naging abo. Ang mga negosyo ay nasunog at mga puok turismo ay nawasak. Ang gasto sa pinsala ay tinatayang aabot sa 20 bilyon dolyares. At ang kabuuang pinsala sa ekonomiya ay maaaring umabot sa 50 bilyong dolyares. Ang epekto ng wildfires na ito ay magdudulot ng malalim na pagbabago sa ekonomiya at lipunan ng Los Angeles at ng buong estado. Sa kabila ng mga panganib, walang takot ang mga puwersa ng kaligtasan sa kanilang pagresponde. Ang mga bombero at mga emergency responders ay nagtulungan upang pigilan ang pagkalat ng apoy at magsagawa ng mga evacuation. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, hindi nila kayang pigilan ang lahat ng epekto ng kalamidad. Ayon kay Los Angeles County Fire Chief Anthony Marone, ang sitwasyon ay lumala sa bawat sandali. Habang ang mga bombero ay abala sa pagtulong sa mga evacuees, hindi pa rin nila matukoy ang eksaktong bilang ng mga nasawi at nasaktan at patuloy nilang hinahanap ang mga nawawalang tao. Para sa mga pamilya na naapektuhan, ang buhay nila ay hindi na babalik sa dati. Ang wildfire sa Los Angeles ay isang paalala, hindi lamang ng galit ng kalikasan, kundi pati na rin ang ating responsibilidad sa ating kapaligiran. Ang kwento ng apoy sa California ay isang kwento ng pagsubok, tapang at pag-asa. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Kung bago ka pa lamang sa page at channel na ito, follow at subscribe na. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.